Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang sumabog ngayon sa buong bansa matapos mabunyag ang mga hindi kanais-nais na gawain ng pamahalaan. Tuluyan ng lumisan mula sa bansa si President Kuting ng Norte Jr. at ang kanyang asawa na si Lizata Nasmags matapos ang mga controversial na isyu at bintang ng katiwalian na naharap sa kanilang administrasyon. Ayon sa mga hindi kumpirmadong ulat mula sa mga source sa loob ng Malacanang, ang mag-asawang Marcos ay tumulak patungong isang hindi pa matukoy na bansa ilang araw matapos mabunyag ang mga aligasyon ng hindi tamang paggasta at mga ilegal na transaksyon sa ilang proyekto ng gobyerno. Ang mga isyong ito ay nagbigay daan sa pagbagsak ng kanilang kredibilidad sa mata ng publiko, lalo na sa mga naglalabas ang mga dokumento ng mga hindi pa na-audit na pondo ng bayan. Sa kabila ng mga hakbang upang linisin ang kanilang pangalan, hindi nakaligtas sa mata ng mga mamamayan at mga eksperto ang mga isyong kinakasangkutan ng unang pamilya. Ang mga aligasyon na may kaugnayan sa hindi tamang paggamit ng pondo para sa mga proyekto tulad ng mga infrastruktura kasama ng mga hindi na ipaliwanag na pagtaas ng presyo sa mga public works ay nagbigay ng matinding shock sa bansa. Sa ngayon, marami ang nagsasabi na ito na ang magiging simula ng isang masusing investigasyon hinggil sa mga aligasyon laban sa mga Marcos. Ang mga grupo ng mga civil society at mga anti-corruption organization ay nagsasabing ito na ang tamang pagkakataon upang suriin ang mga nangyari sa ilalim ng administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. May mga nagsasabi ring ang bigla ang paglisan ng mga asawa ay indikasyon na may mga itinatagong hindi kaaya-ayang katotohanan na nais nilang itago. Patuloy na binabantayan ng sitwasyon ng mag-asawa at hindi pa malinaw kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga otoridad. Samantala, nagpatuloy ang mga pagtutok sa kanilang mga galaw at ang mga susunod na hakbang na tatahakin ng pamahalaan upang matiyak ang pananagutan ng mga sangkot sa mga hindi tamang gawain. Isang bagay ang sigurado, ang mga kaganapang ito ay magpapatuloy na magiging tampok sa mga balita at sa mga usapin ng bayan sa mga darating na linggo. Ang mga susunod na araw ay magdadala pa ng mas maraming impormasyon at tiyak na ang mga kababayan natin ay maghihintay sa mga susunod na kaganapan. Ang mga kaganapan na ito ay magbibigay ng mahalagang aral tungkol sa pananagutan, integridad at ang ating mga karapatan bilang mamamayan. Para sa mga karagdagang detalye ay magbabalik kami pagkatapos ng ilang paalala. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Freedoms, our rights, and our very constitution will undergo this state, hindi lamang of disrepair, but it is close to a failure of state. At kung titigil tayo dahil tinakot lang tayo, magsama-sama na tayo doon sa kulungan sa Kongreso. Pagka kinuntemp at kinulong doon yung mga kasama natin, magpunta tayo mismo sa Quadcom at tayo na mag-volunteer tayo na mag-witness tayo doon. Mag-volunteer tayo na ma-citing tayo sa contempt at makulong din doon. Siguro naman, libre ang pagkain doon, no? Walang charge. So, okay lang. Opo. Pero tatakotin nila tayo sa pamamagitan ng ganito. Excuse me, dati na ho kaming takot. Hindi na kami pwedeng matakot. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kaado. Maraming salamat po sa inyong mensahe at sa pagdidiscuss niyo po ng issue na may kinalaman dito sa upcoming congressional hearing against vloggers at saka po sa iba pang issue na natalakay niyo po. Maraming salamat. Ngayon, naghihintay ulit tayo sa iba pa nating mga kasama na kung saan special guest and panel of speakers pero wala pa po sila. Pero ngayon, bigyan po natin ng daan. Yung iba pang gustong magsalita muna kasi anyway, may time naman tayo. And then i-recognize po namin kayo. Sige po, i-recognize ko ngayon si Sir, si Ma'am. Si Sir Harry Roque po muna, may sasabihin po muna ito. Okay, sige. Well, Prof. Ana,
sasabihin ko lang na wala na pong makukulong sa Kongreso ngayon. Dahil ang kulungan po ng Kongreso, 4 lang yan, puno na po ng mga testigo, ginawa nilang testigo laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So si Colonel Grijaldo, pinakulong na po nila sa isang police station na malapit sa Batasan. At siyempre, yung ibang resource persons, gaya ni Casio, pinakulong siya sa Mandaluyong, no? Yung Women's Detention Facility na kung saan dapat doon din dadalhin si Laika. So lahat po lang mga kritiko ngayon ng gobyerno, tinatrato nilang mga kriminal, mga convicted na kriminal. Dahil ang Mandaluyong po, para sa convicted na mga kriminal lang yan. No? Pero doon po talaga nila tinatapon ang mga sinasite in contempt ng UWAD Committee. Ibig sabihin, sa mata nila, mga kriminal ang mga pumupula sa administrasyong bangag. Oh, maraming salamat. Malinaw na malinaw, Spokes Harry. Andito po ang isa nating kababayan at ang ating isa sa mga Your Honor dito sa ating Kongreso ng Mamayang Pilipino, si Ma'am Angustia Velus. Ma'am, you have the floor po. 2 minutes po. Hello. Actually po, ako si Tess Velus Mendoza. Kami yung nagsalita sa SMNI, yung pagbabaso ng katotohanan. Isa sa mga nabudol. Okay? Magiging matapat po ako sa inyo. Kaklase ko si Lisa Tanas sa elementarya sa Stella Maris College. Best friend ko yung isang kapatid niya at in-offer nga ako ng trabaho pero tinanggihan ko. Tapos hindi po ako vlogger pero panay ang tira ko at panay ang gamit ko ng mga pinapalabas ninyo, kaya kilala ko po kayo, Attorney Ana, Maharlika Ado at iba pang mga aktibo sa Facebook, no. Ang kapatid ko po si Angustia ay isang dating professor sa UP Public Administration. Ako po ay retired na at ako ay nagtrabaho sa New York sa travel agency ng mga Marcoses. Kaya nung time at ako rin po ay dating first quarter storm at naging kolektor ng mga contribution ng mga kaliwa at liberal all over the world nung ito po ay nasa infancy pa. So alam ko po yung galaw ng mga kaliwa at ginagamit din ni The Union ngayon, ni BBM, upang magapang ang lahat ng sektor ng influential people, no? Kaya nalulungkot po ako at naka-wheelchair na ako ngayon, ako'y na-stroke. Pero gusto ko na ngang magpagawa ng mga maliliit na mga polyetos na pwedeng ilagay sa sasakyan. Release, Grijaldo, resign, BBM, yung mga ginagamit namin dati. Ang kagandahan ngayon, meron tayong social media na mas mabilis at hindi basa-basa nilang matatanggal, no? Isa rin sa mga ginamit, ito nga ang iniisip ko ngayong Tuesday, iniisip ko magpagawa ng malaking streamer na yun na nga, maski mag-isa akong pumunta kasama yung 2 sisters ko. 3 po kaming UP kasi. Kahit nasa sarili ko, sabi ko nga, i-wheel ako doon, maski wheelchair o naka-cane ako, that will call attention. Kasi yung matatanda, mas binibigyan nila ng respeto. At siguro naman, kung nandun ako na maaga sa Batasan, kaming mga babae, laban na. Kung talagang sasaktan nila kami, that will be good for the cause, no? Hindi ako natatakot. Clearly, hindi negotiable ang BBM, Tambaloslos at Lisa Tanas. Yan ang pagkakaalam ko. Kung kaaway-kaaway, ginagamit din yan ng demonyo kasi. So, ang position ko is they will not bog down. We will have to be more aggressive and we have to have a plan on how we are going to do these things, no? But one of the things na sumagi sa isip ko, kasi tumira rin po ako sa Amerika at nagtrabaho rin ako sa law firm. Yung kapatid ko, si Mon Velus, na dating
advisor din ni Tatay Digong sa insurgency. Namayapa na siya ng Delta, no? Sila yung nagdemanda sa Marcos ill-gotten wealth at nakakuha sila ng pera. So ano ang panlaban natin sa sabi nga ni Secretary Spokes Harry, wala nang makukulungan doon. Pero pwede pa nilang gamitin ang mga kulungan sa ibang mga munisipyo. So ang ano ko is how we can file a case sa Amerika. Kailangan kasi mag-file ka ng case para mag-TRO eh. And since marami silang assets sa Amerika, class action suit will be good. Hindi lang at this time na may na ang administration Trump ay eksakto ang pinaglalaban ng pareho ng kay dating presidente Tatay Digong, magiging bukas ang kanilang simpatya, no, sa atin. At saka si Elon Musk na siya napakadali para kay Elon Musk na anuhin sila no, kasi si Elon Musk is really they all profess to be Christians, no. So as I branded myself before, I was a communist before, but I became a born again Christian. But my nationalism has not diminished. Ever since kami magkakapatid, kaya lang kami lumantad nung kay Bongbong dahil against communism kami. But we didn't know na gamit talaga siya ng demonyo. So wala pong negotiation pagka ganun eh, hanggat hindi ang Diyos ang kumukuha sa kanila. So I don't know what we can exercise with plans legally or mass communication way that we can be influential at this point na gumaganda yung laban sa totoo. Gumaganda yung laban. So let's take advantage of this. Maraming salamat. Maraming salamat, ma'am, at mabuhay po kayo. Yung iba, pag gusto niyo pong magsalita, ma'am, paki-mute po ulit para tsaka yes, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Ang susunod po nating magsasalita, since we're waiting po dun sa ating mga special guests na nakalagay sa ating poster, ay si yung nakataas ang kamay na si Duterte, si Mr. Jimmy Domingo. Sir, paki-unmute po ng sarili nyo kasi inano ko na po. Pwede nyo na pong i-unmute yung sarili nyo. Ayan. Wait. Hello po. Hello. Naririnig niyo po ako? Naririnig po, sir. Naririnig. Meron po sana akong tanong kay Maharlika. Okay po. Hello po. Bali ang tanong ko po kay Maharlika is dati kasi nagtanong ka po kung ano yung telephone number ni Senator Cositeng. Nagtanong ka po kung ano yung telephone number ni po yung nandiyan po sa kasi nagba-background po eh. Kay Sis Maharlika, kung ano yung telephone number ni po yung nandiyan sa kasi nagba-background po eh. kay Sis Maharlika, kung ano yung telephone number ni po yung nandiyan sa kasi nagba-background po eh. kay Sis Maharlika, kung ano yung telephone number ni po yung nandiyan sa kasi nagba-background po eh. kay Sis Maharlika, kung ano yung telephone number ni pakiayos lang muna po siguro yung ano nyo. Ayan, sige. Tawagin na lang po namin ulit kapag naayos niya. Jimmy Domingo, okay ka na ba? Kasi medyo... Ano ba ang ano mo, Mr. Jimmy? Ano yung sasabihin mo? Magtatanong ka lang ba kay kay Madam Maharlika or may sasabihin ka na may kinalaman sa issue na pinag-uusapan natin? Unmute niyo yung sarili mo. Unmute mo.
Paki-unmute po, hindi ko namin po marinig. Ay, ito po, hello po. Ito na po. Kasi po dati po, tinanong niyo po dati kung ano yung telephone number ni Senator Nico Cositeng. May pinagbigyan po ako na hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan pero nakakausap nyo. Nasabi niya po ba sa inyo yung telephone number ni Senator Nico Cositeng? Ay, si ano po yon, si Joey po. Minessage ko sa kanya yung number ni Senator Nicky Cositeng. Nabanggit po ba niya sa inyo? Sir, meron po akong gustong anuhin sa inyo. Pag mga ganito pong usapan, mamaya, Minessage ko sa kanya yung siguro, number ni message. Senator Nicky Oo, Cositeng. message ko Nabanggit po ba niya sa inyo? directly. Sir, Naka-live po kasi tayo ngayon, ma'am. oo, naka-live Ay, po sige. tayo, sir. Mamaya, Yes, nakuha ko po yung number ni Nikki Oo, Cositeng. I texted her. I don't Ay, know opo. if it was the right number, pero yes. Naka-live po Sige. tayo, sir. Naka-live. Ay, sige po, opo. Nakuha ko po yung Opo, number thank you po. ni Cositeng. aha. Texted her. Opo. I don't Opo. know. Bali, kailangan po i-off ko po kasi po nag-e-echo po mahirap po dito sa ano, parang may problema po sa communication ko. Pakiiba po muna, baka may iba pang magsasalita. Kailangan po i-off ko po kasi Hindi, pwede ka na, Jimmy. Okay, sorry. Oo. Sige po, habang pong nag-aantay tayo sa mga iba kasi hindi pa po sila nag-reply. Siguro madagdag ko lang din po, during the time of pandemic din po, no? I mean, alam niyo naman ng time ng pandemic na napaka-crucial noon at ang dami nagsasalita. Kesyo, alam niyo yun, kesyo kung ano po mga pinababati ko sa ating administrasyon, lalo na ang Departamento ng Health ng time na yon, di ba? And basically, we are all, lahat tayo were during as a first-time public servant at that time, naintindihan natin yung pinasukan natin na bilang public servant. So, ibig sabihin po nun, ang pagbabatikos po ng ating mga kababayan, ng mga opinion po nila, ay valid po yan. Hindi po nirirespeto natin yan. In fact, during the time of PRRD, kahit ang media ay nambabatikos sa kanya, gumawa pa kami ng PT forms or ano ba yun, yung media security para sa kanila na walang curtailment of they have to be safe, they have to be given the right yung gumawa pa ng Office for Media Security, hindi po ba? Which is now still existent under this administration and which I'm very glad na tinuloy nila. So sana po, ganun din po sa ating mga vloggers, sa mga vloggers natin. In fact, naalala ko pa nga nun, even mga pro-Duterte vloggers at that time, nambabatikos talaga. Even doon sa mga secretary, doon sa mga they're giving their own piece about how the administration or how what the cabinet is doing, 'di ba? May narinig po ba kayo? Wala naman tayong we have to treat them very well. Yun ang instruction sa atin ng ating mabuting President Duterte. So I hope that our public servants would also see in this point of view that we are all number one, we are private citizens now. I'm a private citizen, I'm a law student, and I exercise my freedom, I exercise my Bill of Rights, but at the same time also, we must exercise the Bill of Rights of all the people. We are also taxpayers' money, diba? We are payers of taxpayers as well, so public servants are answerable to all taxpayers, regardless if they are speaking up, vloggers, or whatever it is they are taxpayers. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pebs. Tatawagin ko lang si Mr. Rudy Indonesia. Ayan. And, sir, paki-unmute po ng nyo. At saka, okay sir, sandali lang. Ayan. Okay. Sige sir, 2 minutes po tayo. At saka dun sa iba na gustong magpahayag ng inyong mga saloobin, pag-raise lang po kayo ng hand, i-recognize ko po kayo. Maraming salamat po. Yes, sir. You have the floor. Good evening po, Ma'am Ana, Ms. Maharlika, at saka Attorney Harry Roque. Ma'am, kung pwede, give me ample time a bit because I have quite a substantial subject to speak about.
as much as possible po, sir, since we have a lot of people who are also here and who would want to speak, I'll give you, sir, the time that you need, but please be direct to the point po. Kung ano po Okay po. on the specific issue that we're Yes talking po. about. Actually, ma'am, medyo marami ito, but I'll just try to summarize each and every segment of what I'd like to discuss. Number one, yung una is gusto kong magkilala sarili ko, tapos anong background ko. Then Sir, I'll talk I think, about sir, I have to cut you from cut ko lang ho kayo. Sir, I think the last na natin, Kongreso ng Mamamayang Pilipino, nagpakilala na po kayo at nakilala Yeah. naman po kayo. So I think, sir, what would I advise right now is go to this point and go to the heart of the matter po. Kung ano ang gusto niyo sabihin na may kinalaman sa issue. Mamaya na po natin yung mga introduction about yung background natin as kung sino Okay. tayo and all that. I think, sir, the last time that we had the session, you were given ample time po para ipahayag kung sino po kayo. Pero this time, sir, so that we'll have more time for other people, diretso po tayo doon sa mensahe na may kinalaman po sa issue na pinag-uusapan natin ngayon sa ating forum po na ito. Para, sir, hindi masayang yung oras nyo kasi ang rule po natin is we have 2 minutes for each person po na magsasalita po. Maraming salamat, sir. sige po. Since because of my exposure to Southeast Asia at ako nakabase sa Indonesia, I'm a leader of the Filipino community, expatriate community in Indonesia. Last time, ma'am, you mentioned about na perhaps to be able to solve our national problem, baka kailangan natin ng, kumbaga, drastic na mangyari sa bayan natin. I'd like to refer kasi inaral ko, halimbawa ang Indonesia, dapat tingnan natin yung mga mga karatig bansa natin. Bakit sila nag-i-improve? Okay? The last 40 years have been out of the Philippines. Dito ako nag-live sa Asia. So I think hindi na tayo lalayo. We look at Indonesia, we look at Malaysia, we look at Singapore, we look at Vietnam, Thailand. If you try to look at except Thailand, kahit sa Thailand, we just focus on talagang yung mga kapares ng DNA natin, Malaysia. Lahat sila, they were able, may history sila. My suggestion is we leverage on those Filipinos based na kabase sa Southeast Asia na alam nila yung real situation, na pag-aralan nila. So, dumaan sila ng ma'am, kasi last time you mentioned, you look at the French Revolution, perhaps the China communist movement and so on and so forth. So, it was a bloody before they make it good. Actually, if you try to look at Southeast Asia, ganun nangyari. I could tell you because nandito ako, I'm a living witness sa Indonesia. Back then, before they come, there were riots. For same thing as Malaysia, the same thing as Vietnam. So, I do not know, I'm not advocating that there will be but I think as a Filipino, nakita ko sa social media, there are many talks, but wala pang nangyayari. So I think we have to, from a strategic standpoint, we have to look at it. And I think, siguro mas maganda kasi marami itong OFW dito, i-cluster natin kung anong area of interest, whether sa blogging ba, sa sa what is this, historical context ba, ano bang interest nila na halimbawa ako, I could speak about ICC issues, for example, outside the Philippines vis-a-vis Southeast Asia. Okay? Something that I could contribute, something like that, But in terms of blogging, I could also contribute how is the blogging in Indonesia compared to the Philippines. Halimbawa, sabihin ko, how is the hearing in the Philippines versus Indonesia? Dito walang nako-contempt sa yung mga So, these things, ito yung parang makashare namin as OFW na So, when the Parliament calls a hearing for executive department, they will talk about performance. Paano nila gawa? How are they able to improve the lives of the citizen? Of course, there are corruption. If there's prima facie, there's indicative, they move it to the court. And if it's really a sensitive case, they make the court litigation live. Things like this na pwede kong may share, ma'am. So, kahit sa blogging, there's a limit, but I think there's also some uniqueness in the Philippines as well as dito. So to be honest lang dito, they say the facts, and if they're not sure of the facts, they will say this is an speculative data, speculative information, hindi pa facts, is still to be validated.
Something like that, ma'am. So, with respect to vlogging. But I think, kasi marami na tayong ginagawang story, marami ng discussion. I think we have to, what is next? I think along the line, by the way, ma'am, I'm also part academic.